So ayan mga kamikaniko, dito na nga pala tayo dito sa ating nire-restore na Suzuki X4 yan. Ngayong araw naman mga kamikaniko ay magpipintura ulit tayo ng chassis. Yun lang naman yung ginagawa lagi natin sa ating pagre-restore. Di tuturuan ko ulit kayo para makita nyo yung estado ng chassis. At tara, pakikita ko nga pala dun sa inyo yung mga pipinturahan natin. At tara, nahiwalay ko na nga rin pala nung unang video. Di lang yung mga pipinturahan natin, yung mga tangkay, side cover. Pakita ko na rin sa inyo lahat mga kamekanika. Ito yung mga pipinturahan natin. Nasa crates na ito. Tsaka yung makina. Ayan. Tangkay, mga side cover. Yung iba napinturahan ko na, yung iba dyan. Ito na lang yung chassis niya. Ayan. Sinisimulan na nating gamitan ng cap brush. Ito lang yun naman yung ginagamit ko dito mga kamekaniko. Pero mas maganda kung meron kayong sandblasting. Yan. Meron naman ako, wet blasting naman yun sa akin, basa. Hindi siya pwedeng gamitin sa bakal kasi nangangalawang agad kasi nga nababasa. Yan. Ito lang yung gamitin natin, tanggalin lang natin mga kalawang tsaka mga pintura. Tapos pagka sobrang dikit, di gamitan nyo ng strip sole. Yan. Yun lang naman. Yan, at ibabalitaan ko lang kayo mamaya mga kamikaniko o update ko kayo pagka magpipintura na tayo ng anti-corrosion. Yan. Lalagyan natin ng anti-corrosion para hindi agad siya mga lawang bago yung isang primer pa, yung surfacer. Ayan, update ko kayo mga kamikaniko. Ayan, ganito magiging kalabasan yan mga kamikaniko. Ayan. Ganito siya kakintab. Yan o. Bago natin siya, yan, ganyan kakintab o. Bago natin siya pinturahan. Yan, ganyan talaga. Kailangan ganyan. Yan, tulad na rin, pipinturahan na natin na rin. Lilinisin na lang natin yung mga dapat linisin bago natin pinturahan. Ayan, di-update ko kayo maya-maya at magpipintura na tayo pag naging garne na rin yung chassis. So ayan mga kamikaniko, ginabi na tayo paglilinis pero nalinis naman natin yan. Napakintab naman natin siya mga kamikaniko. Ayan. Mas worth it talaga mga kamikaniko pagka meron kayong pan-sunblast para hindi nagtatagal. Pero ito naman, napilit naman natin na sa lahat naman ng ginagawa natin na nire-restore na X4. Ayan, ganyan din na nangyayari. Talagang pinipilit natin kumintab yung pagkabakal niya. Ayan. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, kumintab din siya mga kamikaniko. Dahil kailangan nating pilitin mapakintab para mas tumagal yung buhay ng chassis, tapos mas matagal yung buhay ng chassis. Buhay pala ng pintura, mas tatagal yung buhay ng pintura. Hindi agad siya mababakbak. Tapos ang kagandahan dito mga kamikaniko, lalagyan natin ng anti-corrosion. Siyempre para talagang hindi agad siya mga lawang. Yan. Sa lahat naman ng nire-restore natin, nilalagyan ko ng anti-corrosion yung mga bakal, pati yung aluminum. Kasi yung aluminum ay nag-corrode din. Yan. Pakita ko sa inyo mga kamikaniko yung ginagamit natin bago natin bugahan ng anti-corrosion. Yan, ito lang naman yung ginagamit ko mga kamikaniko. Yan, may halo na tayo. Yan, screenshot nyo na lang yung ginagamit natin. Ansal syempre, quality. Ang ratio na lang ng mga kamikaniko, ang ratio ay nasa likod, basahin nyo lang. Parang 3:1 lang mga kamikaniko. Ayan. Yan, may halo na ako dito. Ayan, ito na yung, ganito siya kalabnaw. Ayan, o. Ayan, pakita sa inyo yung gano'n kalabnaw. Ayan. Tapos, yan, bubugan na natin dito. Dito sa chassis, hanggang sa makover lahat para hindi siya mga lawang. Yan, bubugan lang natin para matapos na natin. Bugahan lang natin ang anti-corrosion. Let's go! Kamikaniko, natapos na natin patungan ng anti-corrosion primer. Yan, ito na yung kinalabasan niya. May mga kailangan tayong masilyahan mga kamikaniko. Yan, o. Para maganda-ganda yung kalabasan. Masilyahan natin kahit pa paano. Siyempre, para... Tsaka nga pala, tinanggal ko na yun nandito. Yan. Masilyahan natin para makita naman na may-ari na nagmasilya tayo ng kaunti. Pero mamaya na natin mamasilyahan pagka napatungan na natin ng
surfacer primer para hindi lumabas yung bakal. Yan. Kasi pag lumabas yung bakal, sayang yung anti-corrosion yung nilagay. Kaya mamaya na nating mamasilyahan pag nakapagpatong na tayo ng surfacer primer. Tapos pag nakapagmasil na tayo, patong ulit tayo ng another surfacer primer. Yan. Ganun yung diskarte ko mga kamekaniko. Ito yung sinasabi ko sa inyong surfacer primer mga kamekaniko. Kulay black. Para pag nagpatong kayo ng main color na black din, edi kakunti na yung inyong ipapatong. Yan. Napakaganda. Ang ratio lang naman ito mga kamekaniko ay 3:1. Yan, nasa likod lang. Habugahan lang natin ng 2 coats bago masilya tayo. Tapos primer ulit tayo nito bago tayo mag base coat ng itim ulit. Let's go. Dito naman Biglong, Dumating si Bejong Christine. Ayan mga kamekaniko, napatungan ko na nga pala ng hindi ko na napakita sa inyo napatungan natin ng primer. Kaya napatungan ko na lang itim. Itim na yan, hindi na to yung itim na primer mga kamekaniko. Iba na ang kulay niyan. No? Ayan. Talagang jet black to mga kamekaniko. Baka sabihin nyo, primer na black lang yan, pero hindi. Nag-itim. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi nag-ulanan mga kamekaniko. Ayan. Kasi yung pagkaitim ng primer ay medyo maputla, parang abo. Yan, ito hindi kasi Kaya papatong naman tayo ngayon mga kamekaniko ng top coat. I-clear coat na natin. Pakita ko sa inyo yung ginagamit natin na clear coat. Yan, ito yung ginagamit ko sa chassis na top coat K92. Yan. Mas maluwang kasi itong ibuga sa chassis mga kamekaniko. Ang ratio naman niya nandito lang sa likod mga kamekaniko. Basahin nyo lang dyan. Hahalo lang tayo ng amount na ratio o yung kasya lang doon sa chassis mga kamekaniko. Yan. Hahalo lang tayo mga kamekaniko. Tapos buga na natin doon. Patungan natin ng 3 coats to 2 coats mga kamekaniko para makintab siya mga kamekaniko. Update ko kayo pag napatungan na natin para mabilis. Yan. Nandito kayo mainip doon sa output natin mga kamekaniko. Kung anong kalalabasan ng chassis natin ginagawa. Amaya na lang mga kamekaniko. Ayun mga kamekaniko, natapos na natin siyang top coatan. Yan. Ito na yung kinalabasan ng ating ginawa. Yan. Bali 2 araw na siyang tuyo. Yan. Kasi hindi ko agad nilalabas doon sa paint room. Bago natin ilabas, dapat tuyo na para yung mga galbok hindi kumapit. Yan o. Okay na. Diba? Napakaganda ng chassis ni tropa. Yan o. Kabila. Ayan. Dito siya sa kabila. Oh. Yan, ganyan kakintab mga kamekaniko yung chassis bago natin buuin. Pati loob niyan. Oh. May top coat yan mga kamekaniko. Oh. Ayan. Diba napakaganda. Hanggang ilalim niya mga kamekaniko. Oh. Hanggang loob, may pintura. Ayos na siya mga kamekaniko. Ayan, so yung mga nire-restore natin, ganyan lahat ng chassis bago natin buuin. Yan, mga galbok-galbok na lang to. Yun nga yung kanyang chassis number palad nang mawala. Sobrang kapal ng pintura. Ayos na siya. Diba? Pasensya na nga pala sa boses ko, pause na pause tayo ngayon. Ayan, napakita ko na sa inyo yung ating chassis at napakaganda bago natin buuin. Alright. Ayan, ay paano mga kamekaniko, hintayin nyo na lang ulit ang ating sunod na vlog. At ang iba-vlog naman natin ay yung kanyang makina. Pipinturahan natin yung makina at saka yung tangke pa. Tapos magbubuo pa tayo. Marami-rami pa rin mga kamekaniko. Yung kailan nung ginagawa natin dati. At para abangan nyo lang yung ating mga vlog at para makita nyo yung kalalabasan ng unit natin ngayon. Ang unit nga pala ngayon pala natin mga kamekaniko ay hindi all stock mga kamekaniko, para siyang tawag doon, street bike o pantra. Tayo nga pala ay magko-convert din ng mga preno saka nung mga shock, magpuputol din tayo ng shock mga kamekaniko. Eh di paano nga mga kamekaniko, di hanggang din na nga lang ang ating vlog. At ayun, napinturahan na natin yung chassis at pagkaganda naman ang kanilabasan. Di sa mga gusto natin magpa-restore diyan, di message lang ako. At hindi ko napuputulan ang ating vlog.
bukas na lang ulit at tayo maglilinis ng makina at magpipintura na tayo. Peace out.